Ang istorya ni Romeo at Juliet ay nagsimula sa bayan ng Verona sa Italia na pinamumunuan ni Prinsipe Escalus. Sa bayang ito ay nakatira ang dalawang maimpluwensyang pamilya. Ang mga pamilyang nagsumpaang habang buhay magkaaway. Ito ay ang angkan ng mga Montagues at mga Capulets. Ang binatang si Romeo ay mula sa angkan ng mga Montagues, habang ang dalagang si Juliet naman ay mula sa angkan ng mga Capulet. Paano kaya masusolusyonan ang pag-iibigan ng dalawang ito, ang malalim na hidwaan ng kanilang mga pamilya? Ang dalawang angkan ay nasa gitna ng kanilang pagtatalo, nang di inaasahang dumating si Prinsipe Escalus na siyang namumuno sa kanilang bayan. Mas makapangyarihan kami sa inyo, mga mahihina. Dito to yan, kami ang pinakamakapangyarihan dito. Tigil! Magsitigil kayo! Banta kayo sa kapayapaan ng aming bayan. Nanggugulo kayo sa aming sibilyan. Pagka nalaman ko nanggugulo pa kayo, magsisisi kayo. Habang mag-isa si Romeo, ay kinausap niya ang kanyang sarili. Ano ba naman itong kalungkutang aking nararamdaman? Bakit ganito? Sana makatagpo ako ng binibining aking mamahalin at makasama habang buhay. Habang siya ay nakatulala at nag-iisip, ay biglang dumating ang kanyang pinsan na si Benvolio. Magandang araw, aking pinsan. May ibabalita ako sa iyo. Ngayong gabi ay may malaking piging sa mga tahanan ng mga Capulet. Totoo ba yung iyong sinasabi? Kung ganun, tayo maganda na nang sa gayon makita ko ng aking iniibig na si Rosaline. Sa pag-iisa ni Juliet, ay kinausap niya ang kanyang sarili. Ano ba ito? Papakasal ako sa hindi ko naman pinapangarap. Sino si Paris? Maiibig ko kaya ang ginoong ito? Bini-bini, kaya natin simulan kang ayusan para sa magaganap na piging mamaya. Nagsimula na ang kasiyahan sa bulwagan at naroon si Juliet na nakikipagsayaw. Nagtungo doon si Romeo, ang pinsan niyang si Benvolio at ang kanyang matalik na kaibigan na si Mercutio. Kaibigan ko, nakita mo ba si Rosaline na aking iniibig? Nakakasiguro kung nagsiya ng aking paningin. Ayun. Sa bandang yun. Oo nga pala, mahibang nga siya iniibig sa Rosaline. Dahil sa eksenang nasaksihan ni Romeo, ay inilibot niya muli ang kanyang mga mata upang subukang alisin sa isip ang kanyang nakita. Sa gitna ng mga taong nagkakasiyahan, ay nakita niya ang isang magandang binibini na si Juliet. Okay, gandang binibini. Ako ay may nararamdaman ngunit hindi ko ito mapaliwanag. Naglakad si Romeo patungo sa dalaga, ngunit siya ay hinarang ni Tybalt, na siyang pinsan ni Juliet, nang siya ay makita nitong papalapit kay Juliet. Abay, bakit narito ka? Ikaw na isang Montago, alipin ng aking angkan. Ikaw ay aking papatayin. Bakit pamangkin? Ano nangyari dito? Iyo, siya ay isang Montago. Ang lahing dapat mamatay. Siya ba ang binata na gangalang Romeo? Siya nga, ang buong si Romeo. Siya ay isang matapat na Ginoo. Siya ay iyong pabayaan. Ano? Ngunit dapat siyang mamatay. Siya ay iyong pabayaan. Sino bang Panginoon dito? Nagkatagpo naman ang paningin ni Romeo at Juliet, at unti-unti nang lumapit si Romeo sa dalaga. Bakit mo ako tinititigan? May dumi ba ako sa aking muka? Ikaw ay nararapat lamang titigan dahil napaumaling mo ang puso kong puno ng kalungkutan. Ha? Maaari ka bang halikan ng iyong kamay? Kung gayon, nasa aking kamay, ang salang sa iyo na ako. O salang buhat ng labi ko? O salang malambing na iyong binanggit? Ang sala ko'y muling ibalik. Hinalikan muli ni Romeo si Juliet, ngunit sa pangalawang pagkakataon ay sa noon na ito. Tila pinag-aralan mo ang paghalik. Bini-bini, ikaw ay pinapatawag ng iyong ina. Ipagpaumanhin mo ako, binibini. Ngunit sino ba ang kanyang ina? Isa ba siyang Capulet? Daddy na ang kanyang ina ay ang ginang nitong tahanan. At oo, siya ay isang Capulet. Dahil sa napakinggan ay nawala ang ngiti sa labi ng binata, at pinanood niya na umalis si Juliet kasama ang kanyang nurse. Sa kabila ng narinig ay nanaig pa rin ang pagkahumaling ng dalawa sa isa't isa. Sa pagtatapos ng piging sa bahay ng mga Capulet
ay lumisan na ang mga panauhin. Ngunit si Romeo ay nagpaiwan upang makasama pa ng matagal si Juliet. Natagpuan ni Romeo si Juliet na nakaupo sa isang parte ng kanilang pamamahay. Nadatnan niya ito na kinakausap ang sarili. Sino kaya ang binatang nakita ko kanina? Ang gandang lalaki niya. Mukhang hindi ko siya makakalimutan. Siya ba ang lalaking iyong pinapatungkol? Siya ba ang iyong iniibig binibini? Ngunit siya ay nabibilang sa inyong kaaway na angkan, ang mga Montague. Labis na nagulat si Juliet sa boses na narinig. Tumayo siya at nakita niya ang taong bumabagabag sa kanyang isip. Si Romeo, nagmula ko sa pamilya ng Montague na matagal ng kaalitan ng iyong angkan. O Romeo, huwag mong isipin ang ating pangalan sapagkat ikaw lang ang aking minamahal. Ngunit hindi na ako ngayon si Romeo, sapagkat ang pangalan ko na ngayon ay Sintamahal. Paano ka na parito? Kapag nalaman nila na naririto ka, ipapatay ka nila. Tamisan mo lamang ang iyong titig ay ligtas na ako sa kanila. Sino ang turo sa'yo rito? Ang pag-ibig natin ang nagturo sa akin papunta sa iyong puso. Nais ko lamang ipaalam sa'yo na hindi ako madaling mahuli. Alam ko, malimit lamang ako magmahal ngunit ito ay totoo. Paalam na aking mahal, tinatawag na nila ako mag-iingat ka. Paalam na, huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Bago pa man may makakita sa lihim at hindi inaasahang pagkikita ng dalawa, ay pumuslit na pauwi ang binata at bumalik naman sa kanyang silid ang dalaga. Si Romeo ay pumunta sa isa niyang malapit na kaibigang praile upang mabigay basbas sa kasal na magaganap sa pagitan nila ni Juliet. Pagpalain ng langit, itong banal na gawain, upang ang pagsisisi huwag natin kamitin. Amen. Ngunit Padre, ano man lungkot ang darating ay di pa rin tumadadaig. Sa kagalakang aking matatamo na balang araw na siya ay magiging akin. Tandaan mo, Romeo, huwag ka magipadalos-dalos sapagkat hindi mo pa ito nararanasan. Ang maras na kasiyahan ay may maras din hangganan. Magandang gabi po sa mabuting kompesor ko. Sa aming dalawa, si Romeo ang pasasalamat sa iyo. Ganon din ako, ang pasasalamat niya ay magiging kalabisan. O Juliet, ibibigay ko sa iyo ang lahat nang ikaw ay mapaligaya. Masaya akong marinig yan. Nasisiguro kong ang ating pag-ibigan ay higit pa sa kayamanan. Sa pagkakataong iyon ay naibigay na ng praile ang huling basbas na kinakailangan upang maging ganap na mag-asawa sina Romeo at Juliet at maselyo ang kanilang pag-iibigan. Ang dalawa ay mahigpit na niyakap ang isa't isa. Pagkatapos noong araw ng kasalan, kasama ni Romeo ang kanyang kaibigan na si Mercutio at ang kanyang pinsan na si Bonbolio. Dumating si Tybalt at hinarang niya sina Romeo. Ikaw na naman, Bong Romeo. Kayo muli tayo nagtagpo. Tutuloy na kitang paslangin. Wala akong masamang intensyon. Dapat tayo magkaunawan at ayaw ko ng away. Kahit kailan, hindi tayo magkakaunawaan. Lumabang ka. Kung ayaw lumaban ni Romeo, ako lalaban sa iyo. Aba, hindi ako maatras sa isang hamon. Hindi katulad ng kaibigan mong duwag. Naglaban ang dalawa at napaslang si Mercutio. Kaya naman nagulat at nagalit si Romeo. Agad niyang sinugod si Tybalt. Kahit kailan, isa ka talagang halimaw. Paano ko ito nagawa? Hindi makapaniwala si Romeo sa kanyang nagawa. Dahil sa sobrang takot ay agad siyang tumakbo sa lugar na walang makakakita sa kanya. Hindi nagtagal ay dumating sa kinaroroonan ng dalawang bangkay si Prinsipe Escalus. Galit na galit niyang pinatawag ang dalawang angkan na mga Capulet at Montagues.
Nang malaman na sangkot na naman ang dalawang angkan sa gulong ito. Isang mamamatay tao ang iyong anak. Hindi mo matitawa ang aking anak. Magawa niya man ito. Sigurado ko hindi niya sinasadya ito. Tama na, ano bang punot dulo nito kung bakit sila namatay? Mahal na prinsipe, hayaan niyo po ako magpaliwanag. Si Romeo at si Mercutio ang aking kasama. Biglang dumating si Tybalt at naghahamog siya ng away. Hindi pumayag si Romeo, kaya si Mercutio ang lumaban. Ngunit napaslang siya nito. Sa sobrang galit ni Romeo, siya ang lumabang kay Tybalt at napaslang niya si Tybalt. Hindi makapaniwala si Romeo sa kanyang nagawa, kaya siya ay tumakbo. Ayun po ang punot dulo na pangyayari. Dahil sa ginawa ni Romeo, gusto ko siyang ipatapon at ipapaslang. Sa kabila ng lahat ng nangyari ay nagkubli si Romeo upang ito'y makapagtago. Pinuntahan niya si Juliet upang ipaalam dito na hindi muna sila magtatagpo. O aking Juliet, tayo hindi mo na magkikita dahil ako ay aalis muna. Hanggang kailan pa doon? Hindi ko kayang mabuhay nang wala. Ngunit kailangan natin tong gawin. Lagi mong tandaan na ikaw lamang ang aking minamahal. O Romeo. Ilang araw na ang lumipas, ngunit nag-aantay pa rin si Juliet sa pagbabalik ni Romeo. Habang iniisip niya ito, ay dumating ang kanyang nurse. Senyorita, ikaw ay pinapatawag ng iyong mga magulang. Anak, alam kong nalalungkot ka sa pagkamatay ng iyong pinsan. Upang maibsan ang iyong kalungkutan, nais kitang ipakasal. Ano? Ipapakasal niyo ako sa hindi ko naman pinapangarap? Ngunit anak, matututuhan mo rin siyang mahalin. Ayoko magpakasal. Sa gusto mo, magpapakasal ka. Hindi niyo ako mahal. Nagtungo si Juliet sa simbahan upang ipumpisal ang mga pangyayari. Ngunit kailangan mong ikasal kay Paris sa darating na Webes. Ngunit padre, kailangan ko po ang inyong tulong upang ipatigil ang kasalang ito. Pumayag ka sa gusto nila. At bukas, ikaw ay umiga at inumin mo ito. At makakatulog ka ng 42 oras. Opo padre, maraming salamat. Matapos kunin ni Juliet ang maliit na boteng mula sa praile, ay umuwi ito sa kanilang tahanan. Kinabukasan, nakahanda na si Juliet para sa kasalang magaganap nang mapagdesisyonan niya na inumin na ang laman ng boteng ibinigay sa kanya ng praile. Unti-unting bumigat ang talukap ng kanyang mga mata at tuluyan na siyang nakatulog. Pagkalipas ng ilang minuto ay dumating ang kanyang nurse. Bini, ikay nakabihis na maganda, ngunit nakahiga ka pa rin. Hindi narinig ng nurse na umiimik ito, kaya agad niyang itong nilapitan at niyugyog sa pagbabaka sakaling magising ito. Kinapa ng nurse ang dibdib nito, ngunit laking gulat niya nang hindi ito tumitibok. Bini! Tulong! Ang Bini! Anak ko! Ano nangyari dito? Anak ko, gumiyasan ka! Tawagan! Doktor! Dumating ang doktor at nakumpirma nila na wala ng buhay si Juliet. Labag man sa kalooban ni Don Capulet, ay agad niyang ipinahanda ang libigan ng kanyang anak. Sa kabilang dako naman ay dumating si Baltasar kay Romeo upang ibalita dito ang pangyayari. Sulat ba mula sa Verona? Wala ka na ba ibang dalang sulat? Kamusta na ang aking ina't ama? Pati na rin ang aking minamahal na si Juliet. Mabuti naman nalagay ng iyong mga magulang. Ngunit ikinalulungkot ko kay balita sa iyo na wala na ang iyong minamahal. Ano? Totoo ba yung iyong sinasabi? Hindi maaaring mamatay ang aking minamahal. Teka, aalis muna ako. Pupunta muna ako sa butikaryo. Ako po, sino ba iyang sumisigaw na kay lakas? Bigyan mo ako ng lason kung saan agad ako mamamatay. Ito ang 40 dukado. Meron ako ditong lason, ngunit kaparusahan sa batas ito ay kamatayan. Ang mundo at batas ay hindi mo kaibigan. Tanggapin mo ito at huwag mamalagi sa hirap. Ihalok mo ito sa kahit anong tunaw at inumin. Pagkatapos ito, ikaw ay agad na mamamatay. Kung gayon, ay tutuloy na ako. Maraming salamat po. Sa libingan ni Juliet ay nandoon si Paris na nagluluksa sa pagkamatay ng dalaga. Hindi nagtagal ay dumating din dito si Romeo. Lalapit na sana siya sa walang buhay na si Juliet, ngunit pinigilan siya ni Paris.
Ano ang ginagawa dito na isang katulad mga paslupa? Narito ako para makita ang aking asawa. Aba, hindi ako payag na makalapit ka kay Juliet. Dadaan ka muna sa akin bago ako malapit sa kanya. Sinugod ni Paris si Romeo. Naglaban silang dalawa at hindi nagtagal ay napaslang ni Romeo si Paris. Dahil dito ay tuluyan nang nakalapit si Romeo sa labi ni Juliet. Tawa ko. Bakit sa'yo nangyari ang masamang kapalarang ito? Sasama na ako sa iyong piling at magsasama na tayo habang buhay. Mahal na mahal kita, Juliet. Kumandusay na si Romeo at pagkalaan ng ilang oras ay nagising si Juliet at bumungad sa kanya ang walang buhay na si Romeo. Ano ito? Lason? Mahal ko, ano nangyari sa iyo? Patawarin mo ako sapagkat hindi ako totoong patay. Ngunit para sa iyo ay handa akong mamatay. Kinuha ni Juliet ang patalim na nasa bulsa ni Romeo at hindi siya nagdalawang isip nang ito'y isaksak niya sa kanyang sarili. Silang dalawa ay magkatabing nakahandusay at parehong walang buhay. Dumating ang praile sa libingan ni Juliet at umaasang masabi pa nito sa binata ang katotohanan. Ngunit sa pagdating nito ay dalawang bangkay ang kanyang natagpuan. Dumating din doon si Prinsipe Escalus, pati na rin ang dalawang angkan, nang makarating sa kanila ang pangyayari. Ano na naman bang pangyayari ito? Alam mo ba to, Padre? Sa katunayan, alam ko ang lahat. Sila ay nag-iibigan at nagpakasal sa akin ng Juliet. Ako ang nagbigay kay Juliet ng pampatulog nang sa gayon ay hindi matuloy ang kanilang kasal. At hindi ko inaasahan na hantong sa ganito ang pangyayari. Sa ngayon, wala tayong magagawa. Sila na mismo ang tumigil at nanahimik. Ito ang naging epekto ng kanilang pag-aaway. Kung iintindihin ninyong mabuti, ay mas malalim pa sa karagatan ng kanilang pagmamahalan. Simula noon, ang dalawang angkan ay hindi na muli nagkaroon ng alitan. Namuhay ang bawat isa sa kanila ng payapa. Naitayo din ang estatwa ni na Romeo at Juliet sa Verona na sumisimbolo sa lubos nilang pagmamahalan. Ang kanilang pagmamahalan ang nagbukas sa saradong puso ng kanilang pamilya. At ito ang nagtulak upang maibaon sa nakaraan ang bawat hinanakit nila sa isa't isa.